Hello pong muli mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po para po magkomento dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po nga kaganapan sa balita. Ito po putok na po. At talagang pinag-uusapan po sa ating bansa ang sinasabing naibaba na. Naibaba na po ang kaso at talagang nahatulan na po ang isang napakagaling na kapita-pitagang pong representative po ng ating bansa na ito po ay isa sa party list po na si Franz Castro po. Talagang ito po yung muusig po ito. Talagang grabe po ito mag-imbestiga lalo po sa pamilya Duterte. Pero ngayon po, mukhang siya po ang naharap sa hot seat mga katambay. Kasama po ang dating congressman na Bayan Muna, si Satur Ocampo. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Hinatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Satur Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na minor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang katutubo. Thank you po mga tambay sa balita po ng UNTV News. Sana maraming salamat po. Ito po nagulat lang din po si Kamanong dahil ito po kidnapping po ang kaso po nito mga tambay pero bumaba po sa child abuse lamang mga tambay. Kaya po pasalamat pa po ito si Ocampo at si Castro mga tambay dahil kung kidnapping po ito ang kanilang nahatulan o kanyang kaso na naibaba ng korte nahatulan, mahirapan pa po magpiyansa ito mga tambay. Buti nga child abuse, kahit pa paano may piyansa ito kung siya darakpin ng korte ng kapulisan, di po ba? At ito po, aapila pa ito mga tambay, aapila pa. Kaya itong sa lower court, siyempre po, aakyat pa ito sa Supreme Court. Kaya matatagal-tagalan pa ito mga tambay. At sa tingin ni Kamanong, ano naman kaya ang gagawin po nito ng mga kaalyado nito? Dahil ito po, magmula nang maupo po ang ating Pangulong Marcos, talagang naging kaalyado na po lahat. Di umano sa Kamara, pati po ang sinasabing may sympathy sa mga kaliwang grupo. Katulad po ng itong ACT party list na ito pong teacher party list mga katambay. Na talagang ito pong lalo po sa pangunguna ni Castro mga katambay, talagang matindi po ito sa pamumulitika po sa mga Duterte, kung ano-ano po ang binibintang po nito sa Vice President, sa mga Duterte, basta po Duterte na politiko, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Kung grabe pong imbestigahan ito mga katambay. Pero sa kabila nun, siya pala yung malalagay sa hot seat na sinasabi ni Kamanong na siya mismo ngayon ay nahatulan na ng korte mga katambay. Samantalang ang mga Duterte, wala pa silang isinasampang kaso ang Kamara, lalo po dito sa pangunguna po ni Franz Castro. Di po ba? Na wala man lang isinasampang kaso itong mga ito. Puro investigasyon. Samantalang siya, may kaso, nahatulan na. Kaya po, tama po sa komento ni Kamanong, opinion ni Kamanong, tama po na talagang sabihin po ni dating Pangulong Duterte na itong konstitusyon na ito ay pinamumugaran o talagang pinakabulok at pinakaraten na konstitusyon mga katambay. Dahil meron po mga ganitong klase ng mga politiko na katulad po ng party list na ito na sinasabing teacher party list,
talagang ano naman kaya ang nagawa nito sa bayan, mga katambay, itong Congressman Castro, si Franz Castro. Wala pong makita at matandaan ang inyong lingkod. Nakapakipakinabang po ito, maliban po sa pamumulitika po ngayon. Lalo po pagtuntong po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, inumpisahan na po nito ang talagang pamumulitika at pabagsakin ng mga Duterte, mga katambay. Kaya bumabalik po sa kanya ang sinasabi po ng iba, ng karamihan na may karma daw po, may karma. Mukhang bumabalik po sa kanila ang karma. At ang balita pa natin, nagbuo pa ho na alyansa itong mga ito na meron din po silang pambato na sa senatorial slate, mga katambay, itong grupo na ito. Mahirap pong mangampanya kung ito po isasama at sasabak. At kung ito babalik na naman sa Kamara, mahirap na po itong pagkatiwalaan, mga katambay. Dahil ito po ay may kaso na rin, mga katambay. Nahatulan na po ito na makulong, mga katambay. 4 hanggang 6 na taon. Kaya lang, nasa pwesto po di umano at may mga kapit di umano itong mga ito. Hindi natin malaman kung ito po ay mababaliktad. Dahil usong-uso po sa panahon natin ngayon di umano na nababaliktad po ang kaso, mga katambay, at nakakalaya pa. Kaya po nakakalungkot lang, mga katambay. Pero sa kabila nun, bistado po at nabibisto po ang kanilang maskara, mga katambay. Kasi kung ibabalik tanaw mo, totoo po yun Talagang mahirap pong pangatwiranan yon sa korte na mga minor, mga batang musmos at talagang kailangan mo ng consent ng magulang. Di po ba? Iaalis mo, sa kanilang bayan, sa kanilang baryo, ang mga bata na minor na hindi mo lang kukontakin ng mga magulang. Saan mo dadalhin? Mga katambay, sakay-sakay mo. At kasama ang Ocampo, ang Satur, mga katambay, para kunin mo ang mga minor na bata na walang consent ng magulang. Madidisgrasya po tayo dyan. Di ba? Kaya yan po ang nangyari. Dapat nga po, kidnapping po yan Dahil pangingidnap mo yun na walang pagpapaalam ng magulang. Pero napakaswerte po nila at naging child abuse lang po ang kaso nila, mga katambay. Kaya maswerte pa itong mga ito, itong mga kapitapitagan na ito, na talagang naghahari din ito sa Kamara na ang taong bayan na nagbigay ng posisyon sa mga ito. Kaya mag-isip-isip na rin po tayo, mga katambay, sa mga ganitong klase ng mga politiko natin na ang isinusukli sa atin na paglilingkod ay katulad nito, mga katambay, puro pang sariling interes. At sinasabing pagka napasama ka pa, napasama pa bayan, kalaban pa ng bayan itong mga ito, mga katambay. At kalaban ng mga taong bayan. At taong bayan na napeperwisyo, mga katambay. Lalong-lalo na yung sinasabi po na kung sumusuporta sa mga kaliwang grupo ang mga ito. Kaya nagpapasalamat po si Kamanong sa korte po ng Tagum, mga katambay. Ito po sa part ng Mindanao na talagang umiiral po ang batas doon. At sana po hindi mapolitika ito, mga katambay. Hindi po sana mapolitika ang binabang hatol ng korte ng Tagum dito po sa representative po na si Franz Castro at ang dating representative na si Satur Ocampo, mga katambay. At marami pa pong kasama. Para po ito sinasabi na umiiral ang batas sa atin, mga katambay. Walang pinipili kahit isa ka pang congressman. At sana po ito po talagang ipatupad ang batas at mapunta po talaga ito sa nararapat na kulungan, mga katambay. Hindi po sa special na kulungan ang dapat kalagyan po ng mga ito. Hindi po katulad ng iba. Naka-aircon pa. Di ba? At special. Sana po hindi po maging special ito at hindi po mawalan saysay ang naging investigasyon po at hatol ng korte ng Tagum, mga katambay. Dahil matagal po ito panahon, taon po ang binuno nito bago po ito nahatulan. At mahaba pang proseso po ang ginawa ng provincial court po rito, ng provincial court ng Tagum. Sana po hindi mawalan ng saysay, mga katambay. Para po kay Kamanong, talaga nararapat lang po, mga katambay, ang isang congressman na ganito po ang paniniwala na talagang binabaliwala ang mga magulang,
Basta sariling discarded decision lang niya ang susundin. Di baling mapasama ay yung mga anak. Katulad nito, mapapasama ang mga anak natin dito pagka ganitong klase ng mga mambabatas ang kukuha sa ating anak. Saan kaya nila dadalhin yun? Yun ang matinding question mark, mga katambay. Pero sa ngayon, masaya ang inyong lingkod na si Kamanong na nahatulan na po at naibaba na po ang parusa sa mga ito, mga katambay. Kaya po mag-isip-isip po tayo, mga katambay. Muli ko sinasabi, malapit na po ang halalan. Piliin po natin ang nararapat na makakatulong po sa ating bansa. Sa katulad po ngayon, lugmok po sa kahirapan ng ating bansa. Dapat po maging matalino tayo sa pagboto sa susunod na eleksyon din po. Di po ba, mga tambay? Kaya po muli, mga tambay, si Kamanong po. Nag-iiwan po ng maraming salamat po sa nakagusto ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam. Bye-bye. Sa muli.